Noong taong 2005, nawindang ang bansang Singapore nang maibalita ang isang karumal-dumal na krimen. Bandang 1:00 ng hapon noong September 9, 2005, isang cleaner ang nakapansin sa bag na naiwan malapit sa istasyon ng tren. Binuksan niya ito at kinilabutan siya sa kanyang nakita. Nang buksan ay tumambad sa kanya ang ulo ng isang babae. Ang bagay naglalaman din ng iba pang parte, kabilang ang mga braso at hita ng isang tao. Sino kaya ang babae sa loob ng bag? Paano niya sinapit ang kalunos-lunos na katapusan? Hindi maikakaila na mahirap ang buhay ng marami sa ating mga Pinoy, na kapag tapos man o hindi ay limitado ang oportunidad at di kataasan ng sweldo sa ating bansa. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang pansamantalang iniiwan ang mga mahal sa buhay para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kabilang na dito ang mga Pilipinang sina Gwen Garlejo Aguilar at Jane Parangan de la Puebla. Nakipagsapalaran sa Singapore ang 29-year-old na si Gwen noong taong 2001. Doon ay namasukan siya bilang isang kasambahay. Si Gwen ay nagmula sa Ilocos Sur at may asawa at 2 anak. Sa Singapore ay nakilala ni Gwen si Jane na isa ring Pinay na kasambahay. Siya ay 26 years old at tubong Nueva Vizcaya. Si Jane ay mayroon ding asawa at isang anak. Ang dalawa ay madalas mamasyal ng magkasama sa Lucky Plaza na isang shopping center. Pampalipas oras nila ang pagkain at pagkikwentuhan sa naturang pasyalan. Tuwing linggo naman ay naglalakad sila sa park at nagkakape. Hindi nagkakalayo ang mga katangian at mga kinahihiligan nila, kaya kalaunan ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Magkapatid kung ituring nila ang isa't isa. Subalit di lamang sa mga katangian nagkakaparehas ang magkaibigan. Maging ang kanilang sitwasyon at suliranin sa buhay ay tila magkaparehas, tulad na lang ng problema nila sa pera. Ang magkaibigan ay suki ng mga loan sharks. Ito yung mga nagpapautang ngunit napakalaki kung magpatong ng interes. Hindi naging maganda ang record ni Jane sa mga loan sharks dahilan para i-blacklist na siya ng mga ito. Lubos na namroblema sa pera si Jane, kaya humingi siya ng tulong sa kaibigang si Gwen. Pinahiram siya ni Gwen ng 2,000 Singapore dollars. Humigit kumulang 65,000 pesos ang halaga nito noong panahong yon. Kalahati sa pinautang ni Gwen na $1,000 ay galing sa kanyang personal savings. Ang natirang $1,000 naman ay hiniram ni Gwen sa isa pang Pinoy na ipinangutang lang din sa loan shark. Dahil dito ay obligado si Gwen na bayaran ito sa tamang oras para maiwasan ang karagdagang interes. Kaya naman gano'n na lang katindi ang kanyang stress nang makakutob ito na hindi siya mababayaran ni Jane sa tamang oras. Noong September 7, 2005, binisita ni Jane si Gwen sa bahay ng kanyang mga amo. Doon ay nagkwentuhan ng dalawa habang nagluluto sa kusina. Sa kanilang kwentuhan ay napunta ang usapan sa utang ni Jane na kailangan na niyang bayaran. Nauwi sa mainit na argumento ang kanilang pag-uusap nang imungkahi ni Gwen sa kaibigan na magbenta ng mga ari-arian niya tulad ng digital camera. Hindi nagustuhan ni Jane ang suggestion ni Gwen dahilan para pagtaasan niya ito ng boses. Lumala pa ang argumento ng dalawa na nauwi sa pisikalan. Habang nagpapambuno ay kinagat ni Gwen ang kanang braso ni Jane dahilan para bumakat ang kanyang mga ngipin dito. Naging madugo ang tagpo at tila bigla nilang nakalimutan ang mga pinagsamahan. Kumuha ng unan si Gwen, ipinatong niya ito sa mukha ni Jane at idiniin ito hanggang sa mawala ng malay ang kaibigan. Nang mapagtanto ang kanyang nagawa, naiyak si Gwen sa pag-akalang wala ng buhay ang kapwa Pinay. Pero ilang sandali lang ay nanumbalik na ang ulirat ni Jane. Sa pagkakataong ito ay pinulupot ni Gwen ang kanyang mga kamay sa leeg ni Jane hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay.
Itinago ni Gwen ang mga labi ni Jane sa isang maleta at pansamantalang inilagay ito sa kanyang kwarto sa loob ng 2 araw. Pagdating ng kanyang mga amo ay wala silang kamalay-malay na may nangyaring krimen at may itinatagong bangkay sa kanilang pamamahay. Kinaumagahan ng September 9, 2 araw matapos ang pangyayari, nagtungo si Gwen sa Mustafa Shopping Center upang mamili ng mga kagamitang kakailanganin niya para i-dispose ang mga labi ng kaibigang si Jane. Kailangan din niyang burahin ang mga bakas ng pangyayari sa bahay ng kanyang amo. Bumili siya ng bedsheets, mga punda, wallpaper, canvas, latex gloves, detergent, chopper, palakol at mga garbage bags. Pagka-uwi sa bahay ay agad niyang sinimulang pira-pirasuhin si Jane. Nilagay niya sa magkaibang plastic bag ang ulo, mga braso at hita ng kaibigan. Nilagay niya ang mga ito sa isang travel bag. Ang mismong katawan naman ay binalot niya sa dyaryo at itim na garbage bag. Sumunod ay nilinis naman niya ang mga bakas ng dugo. Ang mga mantsa na hindi kinayang tanggalin ng detergent ay tinakpan niya gamit ang wallpaper. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo siya sa Orchard Road. Sumakay siya sa taxi, dala-dala ang bag na naglalaman ng ulo, braso at hita ni Jane. Sa Orchard MRT Station, iniwan niya ang bag sa tabi ng mural wall. Agad umuwi si Gwen para i-dispose naman ang natirang bahagi ni Jane. Ang katawan ng kaibigan ay nilagay niya sa isang malaking maleta. Muli ay sumakay siya sa taxi papuntang McRitchie Reservoir. Doon ay iniwan niya ang maleta. Bandang 1:00 ng hapon ng araw na yon, ang 41-year-old na cleaner na si Maria ay nakakita ng isang sports bag na kulay asul at pula sa labas ng Orchard MRT Station. Nilapitan niya ito at binuksan. Laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang ulo ng isang babae na nakalagay sa pulang plastic. Bukod pa dito ay may 2 pang itim na plastic na naglalaman naman ng braso at hita. Bandang 6:00 naman ng hapon sa McRitchie Reservoir, natagpuan ng isang civil servant ang isang maleta. Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Nang siyasatin at imbestigahan, nalaman nilang ang mga parte na nakuha sa magkaibang lugar ay pagmamay-ari lamang ng isang tao. Sa pamamagitan ng fingerprints ay natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na si Jane Parangan La Puebla. Sa resulta ng autopsy, kinakitaan si Jane ng mga basa sa leeg at natukoy na siya ay nasawi dahil sa pagsakal. Isang araw bago matagpuan ang mga bag, nauna nang inireport ng kanyang amo ang pagkawala ni Jane. Sa dyaryo kung saan binalot ang biktima, nakuha ang isang sticker na may pangalan at address. Pinuntahan ng mga pulis ang address at doon ay natunto nila ang isang Indian immigrant at ang kanyang asawa. Kasama rin nila ang kasambahay na si Gwen. Napag-alaman nilang si Gwen ay matalik na kaibigan ng biktima. Sa bahay ay natagpuan nila ang mga ebidensya tulad ng patalim na ginamit sa pagpira-piraso kay Jane. Tumugma rin sa dental records ni Gwen ang mga marka ng kagat sa braso ni Jane. Dahil sa mga nakuhang ebidensya, si Gwen ay inaresto ng mga otoridad at sinampahan ng kasong murder. Lubos na ikinagulat at nagdulot ng trauma sa mga amo ni Gwen ang pangyayari. Sa tuwing maaalala nilang may karumal-dumal na nangyari sa sarili nilang pamamahay, ay nahihirapan silang matulog sa gabi. Ilang mga mongha ang pumunta sa Orchard Road kung saan natagpuan ang ilang parte ni Jane upang manalangin at magsagawa ng ritual para sa yumaong Pinay. Matapos isagawa ang mga forensic examinations, inuwi na sa Pinas ang mga labi ni Jane noong September 25, 2005. Inamin naman ni Gwen ang kanyang nagawang kasalanan. Isinalaysay niya ang buong pangyayari sa mga otoridad. Naging maugong ang balitang ito sa buong Singapore, maging sa Pilipinas. Agad nagtungo sa Singapore ang pamilya ni Gwen nang makarating sa kanila ang balita. Matinding pangamba ang nararamdaman ng pamilya at maging mga kapwa Pinoy sa maaaring harapin ni Gwen.
Sa bansang Singapore, kamatayan ng sentensyang hinahatol kapag ang nasasakdal ay napatunayang guilty sa salang pagpatay. Tulad na lang ng sinapit ng Pinay OFW na si Flor Contemplacion noong 1995. Ang sinapit ni Flor ay ikinagalit ng marami nating kababayan at nakaapekto sa ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Sinigurado naman ng mga Singaporean officials na patas ang trato na ibibigay sa nasasakdal na si Gwen. Sumailalim siya sa psychiatric evaluation habang kinakaharap ang kaso laban sa kanya. Dito ay napag-alaman na si Gwen ay nakararanas ng matinding depression. Ayon sa mga eksperto, malaki ang epekto ng depression sa kakayahang mag-isip, mag-react at gumawa ng desisyon ng isang tao. Bago pa man magsimula ang paglilitis, napababa ang kaso ni Gwen dahil sa resulta ng psychiatric assessment sa kanya. Malaki raw ang epekto ng nararanasang depresyon ni Gwen sa kanyang nagawa. Mula murder ay bumaba ang kaso sa homicide. Habang buhay na pagkakabilanggo ang sintensya sa kasong ito, posible pa itong bumaba hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Noong May 29, 2006, si Gwen Aguilar ay hinatulan na guilty sa kasong homicide. Masusing pinag-aralan at tinimbang ng hukom ang parusang ipapataw kay Gwen. Ayon sa hukom ay hindi nararapat kay Gwen ang makatanggap ng malupit na kaparusahan. Malaki rin daw ang improvement sa kondisyon ng Pinay habang nasa bilangguan. Maliit din ang tsansa na muli siyang makagawa ng masama. Kung anuman daw ang nagawa ni Gwen sa nakaraan ay dulot ng matinding pagdurusa ng kanyang isipan. Si Gwen Aguilar ay sinintensyahan ng 10 taong pagkakabilanggo. Nakalaya siya noong September 2015.